So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, phone comparison tayo ngayon between sa mga affordable iPhones so pwede natin ma-purchase sa Green Hills, iPhone XS versus the iPhone 11. Ano kayang perfect na mabili ngayong Christmas season? Tara mga J-Vlog, check natin. So another phone comparison na naman tayo mga J-Vlog. This time, iPhone 11 versus the iPhone XS. So yun nga, perfect na perfect din i-compare itong dalawang smartphone na to dahil ngayon hindi po sila nagkakalayo ng presyo at syempre sila yung magkasunod na release ng iPhone. So si iPhone XS ay na-release noong 2018, iPhone 11 ay na-release noong year 2019. So yun nga, when it comes sa presyo nila sa Green Hills ay hindi sila nagkakalayo. Doon muna tayo sa iPhone XS. XS, 64GB, makakabili na kanya for as low as 11,000 pesos. 256, makakabili kayo niya for 13,000 pesos. iPhone 11, 64, makakabili kayo niyan 13,000 pesos for as low as 13. 128, makakabili kayo niyan 14 to 15,000. And 256, 16 to 17 or 18,000 pesos. So kung makikita nyo, when it comes sa presyo ng iPhone 11 and iPhone XS, hindi sila nagkakalayo ng presyo. Depende na rin, of course, sa storage. Pero saan pa ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop sa Green Hills, kay Ate Mayet sa CMB Gadgets, and of course, meron silang permanent shop, ang Keniel Telecom by CMB Gadgets. Nasa 3rd floor, V-Mall, Green Hills, San Juan City po sila ngayon mga J-Vlog. So kung interested kayo mag-purchase ng mga iPhones, dyan tayo bibili kay Ate Mayet. At yung link ng kanilang Facebook page na sa description box, check nyo na lang yan, sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog. Automatic yan, bibigyan kayo ng 500 pesos cash discount ng shop na yan. So, tackle natin ngayon ang iPhone 11 and iPhone XS. And itong dalawang smartphone na to ay nasa bottom list na ng software update. Supported pa rin sila ng latest software ngayon ng iPhone, which is iOS 18. Sa iPhone XS, medyo meron tayong chance ng 20% chance na lang na ma-update sa iOS 19. Sa iPhone 11 series, medyo for me, 50-50 na rin ang chance na ma-update siya. So, lower chance tayo sa iPhone XS dahil sila yung sa pinakababa. Pangalawa kasi ng iPhone 11. So, medyo 50-50 pa tayo sa iPhone 11. Yung iPhone XS kasi ay 6 years na. Ang iPhone 11 ay 5 years na po. So, napakatagal na nilang lumabas. So, grabe, 2018 ay tagal na pala, di ba? So, nakakagulat lang, di ba, mga J-Vlog. Pero, ayun, nakakatuwa nga na mga pre-love units ngayon itong mga smartphone na ito ay sobrang mura na lang sa Green Hills. At syempre, maganda pa naman ang mga conditions. So, dito tayo ngayon sa main na tanong, yung kanilang difference sa isa't isa. Syempre, merong advance. Syempre, mas advanced si iPhone 11 sa iPhone XS when it comes sa mga specs. Kasi ito yung successor na series, kumbaga. Pero ito yung pinakamababa, base model. Ang perfect na i-compare sa XS is of course the 11 Pro. Kasi yan yung dalawang magka-batch kumbaga. Pero dito tayo muna sa 11. iPhone 11 is powered ng Apple A13 Bionic chip. iPhone XS is powered ng Apple A12 Bionic chip. Mas malaki ang screen size ng iPhone 11 dahil dati ang base model is mas malaki compare sa Pro model or sa Max or sa mga S model or Max versions. Sa mga S model or Pro versions, 6.1 inches, 6.1 inches liquid retina IPS LCD display po ang iPhone 11 compare sa iPhone XS is 5.8 inches Super Retina XDR OLED display. So when it comes sa screen size, for me, mas prefer ko ang iPhone 11. Ito kasi 6.1 inches, ito na ngayon 2025, ito na yung pinakamaliit na iPhone na pwede natin ma-purchase. At ito na yung gino-go-to ngayon ng mga consumers when it comes sa smaller iPhone. Dahil ngayon, yung 6.1 inches, ganun pa rin yung size, pero pinalit nila yung form factor para mas okay siya for 100 operation. So, yung iPhone XS kasi sobrang liit niyan, pero okay naman siya gamitin na for mas portable siya gamitin for me. Screen size, mas malaki ang iPhone 11, mas okay. Pero when it comes sa resolution or display quality, mas okay of course ang iPhone XS dahil Super Retina XDR OLED display. Naging na-introduce lang sa atin ng OLED sa mga base model nagsimula yan sa iPhone 12, mga J-Vlog. So, iPhone 11 is IPS pa yan. So, mas maganda or mas detailed yung display ng iPhone XS. Chipset, syempre, mas panalo ang iPhone 11, mas malakas siya, Apple A13 Bionic chip.
Next naman, when it comes sa camera, dito tayo sa camera nagkakatalo. Kasi sa camera, dito natin na-introduce sa iPhone 11 ang ultra-wide camera na hindi natin makikita sa previous version ng mga 10. Sa 10 kasi, ang inclusions pa rin na secondary camera is telephoto lens. Pero dito sa iPhone 11, yes, dual camera siya, pero ang nilagay na secondary camera is very useful ngayon. At yan na rin ang piniprefer ng consumer na sobrang sikat, the 0.5. So, ultra-wide camera ang nilagay sa iPhone 11 compared sa 10s na telephoto lens. So, for me, pag dual camera, I'll prefer the ultra-wide camera. Mas helpful siya. Lalo na sa akin pag nagva-vlog ako na sobrang liit lang ng frame at gusto ko maging wider, pipindutin ko lang yung ultra-wide at yun, boom, okay na. Mas wider na yung ating frame. So, when it comes sa camera, syempre, mas okay for me yung camera ng iPhone 11 compared sa 10s. Mas maganda quality ng iPhone 11 compared sa iPhone 10s. At ang magandang balita kasi sa iPhone 11, yung front-facing camera niya ay support ng 4K video recording compared sa 10s na Full HD 1080p video recording lang. Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa design. Design-wise, almost the same lang naman itong smartphone na to. Pareho silang curve at mas malaki nga yung iPhone 11 pero sa camera module nag-iba lang sila ng design. So, for me, more premium looking talaga ang 10s. Tapos, more on aesthetic side yung iPhone 11 kasi very colorful yung kanyang mga colors or color variations. When it comes sa software update, again, mas tatagal pa for sure ang iPhone 11. Pero meron kasi minsan tendency na nagsasabay yung dalawang generation na mawala sa software update. Take for example, yung iPhone 6 at iPhone 7, tapos iPhone 8 at iPhone 10, parehong nawala yan sa iOS 16, iPhone 6 at iPhone 7, parehong nawala yan sa iOS 15. So medyo may kutob din ako na baka lang yung iPhone 10 at iPhone 11 series ay mawala sa update ng iOS 19. Hindi pa tayo sure dyan, 50-50 pa tayo dyan. Pero yun yung conclusion ko na merong side na 10s lang ang mawawala or 10 series, meron din akong conclusion na baka masama ang 11. So, sana wag naman. Kasi meron pa rin brand new ang iPhone 11, mga ka-J-Vlog. Ganyan kabenta ang iPhone 11. Still, meron pa rin brand new yan sa mall and even sa Green News na ino-offer na sobrang mura na lang. I think minsan nasa below 20,000 na lang. iPhone 11, brand new po yan. So, ganyan kabenta o best-selling ang iPhone 11 dito sa Philippines and including sa mga ibang markets. So, yan mga J-Vlog, ang ating phone comparison between the iPhone 11 and iPhone 10s. Ito na pinaka-main na tanong, Lods, ano ba ang magandang i-purchase ngayong Pasko na pwede ko pa siyang magamit ng matagalan going 2025? Kung ako pa pipiliin dito sa dalawang smartphone na to, very crucial in decision natin dito. Kasi tulad na sinabi ko, yung 256 na 10s, 13,000 pesos, 64GB ng 11 is 13,000 pesos. Yes, magkapresyo sila, pero magkaiba sila ng storage. So, sa storage kasi, yan ang isang importante sa isang consumer. Kung 64GB ang go-to nyo sa 11, 64GB lang yan, mababa lang yan eh. Kung yan ang main phone nyo, tapos power-hungry kayo sa storage, hindi ko isasuggest sa inyo ang iPhone 11 na 64. Meron pa isang better option. 128GB na iPhone 11 na 14 to 15,000. So, 2,000 pesos, 1 to 2,000 pesos ang kanilang price difference. Ganun lang kaliit mga J-Vlog, doon na kayo sa iPhone 11 na 128GB. Mas sulit yan. Trust me, mas okay yung iPhone 11 compared sa 10s when it comes sa specs, camera itself, and of course, sa screen size. Yung IPS kasi ng Liquid Retina, hindi nyo naman di mapapansin yan compared sa Super Retina XDR OLED ng maliit version or older version ng iPhone. Maganda rin naman or very crisp naman yun din yung display ng iPhone 11. Hindi naman kasi meaning pag IPS is totally wash out naman yan. Okay rin naman yung mapoprovide niyang display, pero iba kasi syempre, mas gusto yung OLED. Mas mas maganda yung color accuracy or very vibrant. Pero when it comes dito sa sacrifice lang 2,000 pesos, mas okay for me or go-to ko yung 128GB na iPhone 11 kasi yun nga, unang-una meron siyang ultra-wide camera, mas mataas yung chipset niya, merong slight chance na mas ma-update pa siya longer compared sa 10s, hindi natin sure. At syempre, yan na rin talaga yung karamihan din na piniprefer ng consumers, yung iPhone 11. Kaya minsan, bihira na lang tayo makakita ng 10s eh. When it comes kasi sa battery rin, mas okay sa akin or masasuggest ko yung iPhone 11 compare sa iPhone
XS. Pero don't get me wrong, XS maganda pa yan ha. So solid pa na iPhone yan. 256, 13,000 pesos, sulit pa yan. Ang pinaka-main na magiging kalaban nyo lang sa XS is yung battery. Dahil mabilis po talaga yung malobat kahit nang bumili ako niyan noong year 2019. Mabilis talaga siya malobat kasi maliit lang ang battery capacity niyan. Kung gusto nyo talaga ng top of the line, XS Max, mas malaki battery niyan mga J-Vlog compare sa iPhone XS. So yun, again, kung saan pa ba tayo bibili ng mga legit iPhones, wala na iba kundi sa nire-recommend dating shop sa Greenwich kay Ate Mai sa CMB Gadgets. Sabihin nyo lang, of course, napanood nyo dito sa vlog. Click nyo na yung Facebook page nila sa description box. Bibigyan kayo niya ng 500 pesos cash discount sa shop na yan.